Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Alright mga kaibigan, welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN, DXXX, Zamboanga City. Ito po niyo ang balingkod, Mambobola. Alasinto, nagsasabing isang napakainit, napaka-toxic na hapon. Hello, hi, howdy, mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Inaot nga natin sa mayong panglawas, sa mayong pangunauna, sa mayong pang-isip. O hinaot nga magmalipayon takarong hapon na bisag init mga kaigsunan. Kay lagi murag dagom-dagom ang dapit din sa laing dapit, no? Pero apan diri sa Zamboanga magsun ng pastilan, pagkainitahan, tod panington na atong mga singid, labi na atong mga kilikili, panington kaya na mga ginagatago-taguan, panington mga kaigsunan. Ala, pag mata na mo kay daghan tang mga chismis diri nga ikahalad na mo sa inyong karong hapuna para sa inyong konsumo karon og hantod. Ug maginilang gihapon si Abdel Disa, mayong hapon mga kaigsunan. Alright. Ano ba naman itong dyaryo namin? Hiwa-hiwalay, araw-araw na lang ganito. Kung sa tao to, yung ulo nasa ilalim, yung kamay nasa kisame, yung katawan nasa kanto. Ay, nako. Hindi naman kasi automatic yung dyaryo. Pag binasa mo, pinaghiwa-hiwalay mo, magbabalik na mag-isa. Ay, mga kabigan dyan sa Basilan, kumusta kayo dyan? Tahimik na ba? At syempre sa Sulu, as usual, busy pa rin tong si Governor Toto Tan sa kanya mga pagpupulong sa mga stakeholders ng kapayapaan, peace and development dyan sa probinsya ng Sulu. At sa Tawi-Tawi, nakikinabang pa rin ba yung mga ilang tao dyan sa Talamak na nickel mining operation? Maraming nagsusumbong sa atin dyan sa Tawi-Tawi. Grabe yung operasyon ng nickel mining dyan. At kahit may warning na itong Department of Environment and Natural Resources, patuloy daw. Yung nickel mining dyan. Magkano ba talaga? Magkano bang napupunta sa bulsa ng mga halimaw? Yung isla dyan, halos napatag na raw. Wala nang puno. Meron tayong mga litrato, pinadala yung ating mga concerned citizens dyan sa Bonggao. Sa Tawi-Tawi, yung mga isla dyan, ako. Inuubo ko. Siguro may balahibo sa lalamunan ko. Grabe. Itigil nyo na yung mining nyo dyan sa Tawi-Tawi. Kinukurakot ng mga minero. Yung nickel, hindi lang yung nickel, pati yung mga iron, chromite, gold, buhangin, gravel, graba. Grabe. Hanapin nyo mga kaibigan, kung gusto nyo makita yung mga litrato, meron dyan, no? Hanapin nyo sa Google. Hanapin nyo yung search word na mining in Tawi-Tawi. Tapos, i-search ninyo, punta kayo sa images. Makikita nyo yung pagkawasak ng kalikasan dyan. Grabe. Kaya nga merong grupo
yung Save Tawi-Tawi Movement. Sila yung nagbabantay dyan. Ako. At tuloy-tuloy pa rin yung, alam nyo mga kaibigan, yung mining industry dyan sa Tawi-Tawi talagang napakatindi. Alam nyo ba, pag sinabi nyong nickel mining, akala ng mga tao, akala ng publiko, yung nickel ang kinukuha dyan sa Tawi-Tawi, ini-extract yung nickel. Nako, hindi ganyan. Ang kinukuha dyan, mismong lupa. Kulay pulang lupa, isinasakayan sa mga dambuhalang barko. At yung dambuhalang mga barko pinadadala yan sa iba't ibang lugar. Maaaring umaabot pa ng China yan. Matindi yung kaya gusto natin matigil. Yung mining operations dyan sa Tawi-Tawi. Particularly mga kaibigan, dyan sa may Languyan. Nako. Ayon sa ating mga bubwet, mga Chinese boats na malalaki ang nagpupunta dyan sa Tawi-Tawi upang simutin ang mga lupa. Grabe. At ito ay inaprubahan ng ARMM, lalo-lalo na yung Board of Investments ng ARMM. Tuwan-tuwa pa sila pag may mga bagong mga mining companies ang nagbubukas dyan sa Tawi-Tawi. Iniisip nila, nako, kikita na naman tayo. Ito yung investment na ipapasok ng mga halimaw. Hindi na nila iniisip yung kapakanan. Kapakanan ng mga tao dyan sa Tawi-Tawi. Kaya nga sabi nung mga Muslim dyan, serve the Sama Dilaut Project. May serve the Sama Dilaut Project ng Save Tawi-Tawi Movement yan. Kaya napakatindi. Hindi ba yan yung pinasara or pinasuspende? Hindi ito kasama dahil sa Mindanao pa yung audit at aerial inspection na ginawa ni Manay Gina Lopez. Pero itong sinasabi natin, ako sa Tawi-Tawi to. Kailangan talaga matigil. Matigil itong mining. So, yung mga nakikinig mula sa Department of Environment and Natural Resources, nako, kumilos naman kayo dyan. Hanapin nyo sa Facebook mga kaibigan yung Save Tawi-Tawi Movement -STM. Pakatindi. Halos wala nang matira. Maraming dyan marami ang mga nagmamining dyan. Andiyan dyan yung Darussalam Mining Corporation. Andiyan dyan yung Al Tawi-Tawi Nickel Corporation. So, kailangan mapag-aralan ito ng husto. Hindi natin alam kung mahirap kasi pag yung DENR sa ARM ang siyang nag-iimbestiga nito. Kasi yung Board of Investment ng ARM ang siyang nag-a-approve tapos yung DENR ng ARM siyang mag-iimbestiga. Nako, paano na yan? Ang tanong nga ng Save Tawi-Tawi Movement sabi nila, para sa katotohanan at katarungan sa usaping mining project sa Tawi-Tawi. Ito yung tanong nila. Paano pumasok sa eksena ang Al Tawi-Tawi Nickel Corporation at Darussalam Mining Corporation sa pagmimina sa Tawi-Tawi kung saan ayon sa 2012 DENR ARMM Accomplishment Report na nasubmit sa Regional Legislative Assembly during the confirmation itong si DENR Secretary Kahal Kedtag ng ARM. Wala sa listahan itong dalawang kumpanyang ito. Nako. Ayon pa sa ARMM, ang nangyari nag-execute daw itong dalawang kumpanya. Itong Al Tawi-Tawi Nickel Corporation at Darussalam Mining Corporation ng deed of assignment noong 2012. Yun ang tanong. Paano nangyari ang ganitong kalakalan?
Pero ayon naman sa report ng GMA News, ito ay mga kaibigan, ito ay ayon to sa paglilinaw ng Save Tawi-Tawi Movement. Yung Al Tawi-Tawi Nickel Corporation daw o ANC ay pumasok sa isang agreement sa Darussalam Mining Corporation upang matransfer ang lahat ng rights at physical possession sa Al Tawi-Tawi Nickel Corporation. At ayon pa sa ulat, yung ANC o yung Al Tawi-Tawi Nickel Corporation at yung Darussalam Mining Corporation ay narehistro lamang sa Security and Exchange Commission noong December 2012 na may capital stock ng 10 milyon at ang paid up capital ay nasa 2.5 milyon. Sa naturang report ay mayroon daw isang active mining project sa Tawi-Tawi na jointly operated by Al Tawi-Tawi Nickel Corporation at yung SR Languyan Mining Corporation. Maliwanag daw na mali at merong questionable itong pagmimina sa Tawi-Tawi. Ang tanong ng Save Tawi-Tawi Movement, paano nagkaroon ng rights ang Al Tawi-Tawi Nickel Corporation samantala ang source ng kanilang rights ay galing din sa Darussalam Mining Corporation? At wala umanong itong basihan at kaduda-duda. Yan ay base sa aligasyon, mga kaibigan. Hindi natin sinasabing ito ay may katotohanan, pero ito ay tanging aligasyon sa ngayon. Akusasyon at aligasyon. Sabi pa ng Save Tawi-Tawi Movement, pareho nga silang hindi nakasali sa nabigyan ng Mineral Production Sharing Agreement ng DNR. Saan daw nakuha ng Darussalam ang kanyang Mineral Production Sharing Agreement, so MPSA. Pati na yung Environment Clearance Certificate at iba pang mga dokumento na naayon sa batas kung meron man. Ay nako, dami. Base naman sa mga nakaraang accomplishment report ng DENR-ARM, ang mga sumusunod ay nabigyan ng MPSA o Mineral Production Sharing Agreements. Ito ay ang FS Borja Mining and Trading Corporation, Southern Nickel Corporation, Chansi Mining Corporation, SR Languyan Mining Corporation, Singkara Mining and Development Corporation, Adnama Mining Resources Incorporated, Janaton Ansari. Ako, ano ba naman to? Dami naman. Oo, kaya wini-welcome nila yung appointment ni Manay Gina Lopez at na siyang naging secretary ng DENR. Alam niyo, mga kaibigan, itong si Manay Gina ay isang environmentalist at kilalang anti-mining advocate ito. Kaya naman nagkukumahog itong nasa mining industry. Katakot-takot sigurong mga spin ang ginagawa nito. Siguro umarkila pa to ng mga propagandist, mga publicist upang isulong ang interest ng mining industry. Hindi lamang sa Tawi-Tawi, sa Mindanao, o kaya ay sa Visayas, kundi sa buong bansa. Nako. Kaya nananawagan tayo kay Secretary Gina Lopez na magsagawa ng aerial inspection dyan sa Tawi-Tawi. Pero kailangan sikreto. Hindi pa pwedeng ipaalam yung schedule. Dahil pag nangyari yan, sasabihin ng mga minero dyan, ops, pahinga muna tayo. Punta muna tayo ng Zamboanga. Mag-arenan muna tayo ron habang mainit pa. Diyan yan, mga kaibigan, yung destruction ng kalikasan diyan sa Tumbagaan Island. Kung makikita nyo, meron tayong Google Earth pictures
na yung isla halos mahigit kalahati mga kaibigan ang wala na, nadali na ng mining. Nako. Dapat tignan tong maigi ni Manay Gina Lopez at ng DENR. Hindi pa pwedeng pahintulutan to dahil ako maraming maapektuhan dito yung kalikasan. Yung litrato na mula sa Google Earth mga kaibigan, litrato ng Tumbagaan Island. Na dyan makikita kung yung tindi ng pinsala. Siguro 1/3 na lang ng isla ang makikita mong may mga tanim, may mga puno o green. Yung iba puro puti na at saka brown. Ganyan katindi ang pinsala dyan sa Tumbagaan Island. Grabe. At sa Google Earth mga kaibigan, nakuna ng larawan, nakuna ng litrato, yung mga barko ng inchik, na kung saan kinakarga yung mga pulang lupa. Grabe. Yung pulang lupa dinadala yan sa China at doon finifilter, doon pinoproseso upang ma-extract yung mga nickel at iba pang mga mineral. Nakikiusap tayo mga kaibigan, yung ating publiko. Pumunta kayo sa Facebook, hanapin ninyo yung Save Tawi-Tawi Movement. At makikita nyo yung matinding pinsala ng mining industry dyan sa Tawi-Tawi. Hindi natin malaman kung bakit inalaw to kung bakit pinayagan ito ng Department of Environment and Natural Resources. Bukod dyan sa Save Tawi-Tawi Movement, ay maaari nyo ring hanapin sa Facebook yung It's More Fun in Tawi-Tawi, Philippines. At doon ay maaari ninyo makita yung larawan ng tindi ng pagkasira ng kalikasan ng isla, ng mga isla na kung saan ay talamak ang nickel mining. Talagang grabe mga kaibigan. Alam nyo yung Tawi-Tawi, napakaganda ng lugar na yan. Pero ngayon ay nasa malaking peligro. Dahil sa itong larawan na nakikita natin dito sa Facebook account ng It's More Fun in Tawi-Tawi, Philippines ay mula naman sa mga litrato, larawan ng nickel mining operations ng Al Tawi-Tawi Nickel Mining Corporation. Grabe. Grabe mga kaibigan. Sa Tumbagaan Island to sa Languyan. Talagang nakakalungkot. Grabe. Sinabi na nga natin kanina, halos 1/3 na lang ng isla ang may mga puno o kaya ay may mga tanim. At ito ay base sa Google Earth. Alam nyo mga kaibigan, sa Google Earth ay makikita ninyo yung lugar. Pwede ninyong ma-zoom in yan dahil satellite ang ginagamit yan ng Google. At pero itong sa larawan ay makikita rito yung mga dambuhalang truck, yung pinsalang ginawa ng nickel mining. Yung mga puno kalbo na, naku po. Yung mga hills wala na, talagang kulay brown na. At ito ay itong extractive na to, operations na to, lupa ang kinukuha na. Goodness. Hindi nito pinoproseso sa Tawi-Tawi yung mga nickel. Yung lupa mismo, yung pulang lupa ang minimina. Kung makikita niyo yung larawan, gabundok yung mga lupang kinuha nitong mga minero. At ito, isinasakay sa mga dambuhalang barko. Grabe. At ito umano ay ibinebenta sa bansang China. Marami nakikinabang dito.
mga politiko. Malaman ko lamang yung mga pangalan ninyo. Nako, talagang ibobroadcast namin dito yan. Kita nyo yung mga truck, mga kaibigan, 10-wheelers yung mga truck na ginagamit dyan upang humakot ng lupa. Yung mga dump truck. At isasakay sa napakalaking barko. Na pabalik-balik dyan sa Tawi-Tawi. Ay, grabe. Kakapangilabot. Nakakasakit ng tiyan. Ano kaya ang ginagawa ng mga gobernador dyan, ng mayor ng mga iba't ibang lugar? Naapektado nitong mining industry. Nako. Grabe. Dapat matigil to, mga kaibigan. Hindi pwedeng magpatuloy itong ganito. Dapat magkaroon dito ng investigasyon. Yung DENR. Kailan kaya pupuntahan to ni Manay Jean Lopez? Inuna ni Manay Gina yung Northern Philippines, tapos yung mga fish pens dyan sa Laguna de Bay, tapos yung mga mining dyan sa Surigao. Nako. Kaya dapat matigil to. Hindi pwedeng magpatuloy to, mga kaibigan. Kawawa yung kalikasan natin. Dapat to talagang matignan. Matignan ng maigi. Dahil mahirap bukod sa ang kumikita rito, mga kaibigan, alam nyo naman yung mga miners lamang, tapos kakapiranggot ang nakukuhang buwis o revenue ng ating pamahalaan mula dito sa mga halimaw. Mga halimaw ng kalikasan. Di ba? Hindi pwedeng magpatuloy ito. Oo, baka naman yung lupa dyan sa Tawi-Tawi, dinala doon sa pinoprocess doon sa China. At yung natitira niyan ay baka nilalagay yung lupa natin dyan sa West Philippine Sea, yung inaangkin nila na sa kanila daw. Di ba? Ano malay natin, baka yung bang lupa dyan ay galing dito sa atin. Nako, naunsa naman yung mga kaigsunan, di ba? Pwede yan. Kailangan matigil yan. Kaya nga kahapon nag-press con si Manay Gina, di ba? Ang tawag niya rito, irresponsible mining. Actually, meron silang parang AVP. Yung short video on what irresponsible mining has done to our islands and the suffering it has caused our people. Sabi pa ni Manay Gina, my heart is one with all those who have been affected by the degradation of forests, the pollution of waters, the destruction of agricultural lands, etc. Please do know that your DENR is working its hardest every day to help each and every one of you. Wow. Every day is a bloody day. My goodness. Alam niyo ba, mga kaibigan, 21 mga minahan na pag-aari ng mga may impluwensyang opisyal ang ipasasara nitong si Manay Gina. Kaya, talagang sinusuportahan natin tong efforts ni Manay Gina. Diba? Hindi ko pwedeng magpatuloy ito dahil napakatindi ng distraction nito, mga kaibigan. Kabilang dito sa mga ipasasara, yung Benguet Corporation Nickel Mines Incorporated. Ang violation nito, siltations of rivers, destruction of functional watersheds, illegal cutting of trees. Diyan yan sa Santa Cruz. Hindi sa Santa Cruz Island ng Zamboanga. Hindi rin sa Santa Cruz Market. Santa Cruz yan, sa bayan ng Zambales. Tapos sa naturang lugar pa rin, sa Zambales pa rin, sa Santa Cruz, yung Eramen Minerals Incorporated. Ganun din.
Destruction of functional watersheds, siltations ng mga ilog, yan. At sa Santa Cruz pa rin, Zambales Diversified Metals Corporation, ganun pa rin ang violations nila. Siltations of rivers, destructions of functional watershed. Bakit kasi sa, kung saan sa watershed pa kayo nagmimina, mga halimo kayo. Ayan yung source ng tubig ng mga tao. Diyan pa kayo nagmimina. Tapos sa Santa Cruz pa rin, pasasara yung LNL Archipelago Mining Corporation, pareho rin environmental violation. Destruction of functional watersheds, siltation of rivers, ganun din. Diyan naman sa Region 8 sa Mount Sinai Mining Exploration and Development Corporation. Diyan yan sa Humonhon Island, mga kaibigan. Ang violation, siltation of coastal waters, destruction of watershed. Ako, sa gitna, litratong ipinasa sa atin ng DENR, sa gitna talaga ng watershed, mga halimaw kayo. Sasanan ako. Dapat yung mga executives ito, itali sa puno at lagyan ng maraming antik, mga langgam. Yung mga fire ants ba yun? Tapos, dyan pa rin sa Humonhon Island, yung Emir Minerals Corporation. Lumabag sila sa environmental law, siltation of coastal waters, destruction of watersheds. Etong binabanggit natin, mga kaibigan, ito yung ipasasara ni Manay Gina, 21 mga minahan to. Sa Humonhon Island pa rin, ako po, itong Tekiron Minerals Resources Incorporated, siltation of coastal waters, destruction of watersheds. Yan ang kanilang environmental violations. Tulad pa rin. Ganyan din ang nilabag nitong AAM Phil, Natural Resources Exploration, siltation of coastal waters. Diyan naman ito, mga kaibigan, sa Dinagat Islands. Nasakop pa rin ng Region 8. At sa Region 8 pa rin, sa Dinagat Island na naman, my goodness, itong Crominco Incorporated, siltation of coastal waters ang pinsalang iniwan ng kanilang pagmimina, mga halimo kayo. Sa Dinagat pa rin, Oriental Vision Mining Philippines Corporation, siltation of coastal waters. Pwede ba natin tawagan yung New People's Army? Dagitin nyo na itong mga animal na to. Sa Region 8 pa rin, sa Dinagat, yung Libho Mining Corporation. Nako po. Dahil sa siltation ng coastal waters, mahigit na 1,400 ang apektadong mga mamamayan sa polusyon. Diyan naman, mga kaibigan, sa Claver, sa Surigao del Norte, itong Adnama Mining Resources Incorporated. Ang violation nito, siltation of coastal waters, mining sa loob ng watershed. Grabe. Itong mga larawan na ibinigay sa atin ng tanggapan ni Manay Gina. Grabe, nakikita natin. Pati yung reclamation area, ginawa nilang stockpile. Ako, stockpile yard. Wow. Sa Claver, Surigao del Norte, itong Claver Mineral Development Corporation, ang violation, mining in watershed, siltation of coastal waters. Sa Claver na naman, yung dagat, kulay, kulay brown. Dahil sa tindi ng polusyon. Nitong Platinum Group Metals Corporation. Mining sa loob ng watershed, siltation of coastal waters, matindi. Yung mga nauna nating binanggit, siltation sa rivers. Pero itong siltation of coastal waters, mga kaibigan, instead na kulay blue, instead na malinaw yung karagatan, nagkulay brown siya dahil sa tindi ng lupa, putik, na sumama dyan at ito'y nakakaapekto sa mga mangingisda, sa mga residente. At sa Surigao del Sur naman, sa Carrascal, itong CTP Construction and Mining Corporation, siltation of coastal waters, mining in watershed. Grabe.
Ilang kilometro siguro itong siltation na to. Grabe, oh. Sa Larawan, mga kaibigan, halos 1,000 magsasaka o mangingisda ang apektado nitong siltation. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga halimaw kayo, nakikinabang kayo, nagkakakwarta kayo, pero at the expense ng publiko, ng mga mamamayan. Sa Carrascal pa rin, sa Surigao del Sur, itong Carrascal Nickel Mining Corporation, ipasasara kayo dahil sa siltation of coastal waters, mining and watershed. Ganun din. Itong Mark Ventures Mining and Development Corporation sa Carrascal at saka sa Cantilan. Parehong bayan ng Surigao del Sur. Matindi ito, mga kaibigan. Siltation of coastal waters, mining and watershed. Apektado yung mga indigenous people dyan, mga kaibigan. Halos 200 na mga natibo ang apektado nitong polusyon. At halos 3,000 naman yung mga magsasakang apektado. Grabe kayo. At sa Surigao del Norte, naku po, yung bundok, mga kaibigan, halos wala nang matira. Kakapiranggot na lang yung mga berde. Yung mga berde, ito yung may mga vegetation. Lahat ng buong kabundukan brown na. Dahil sa Hinatuan Mining Corporation, dyan to sa bayan ng Taganaan. Ang violation, ito pinakamatindi. Destruction of the island. Naku, parang sa Languyan to, sa Tambagaan Island, sa Tawi-Tawi. Parehong-pareho, pero itong Hinatuan meron pang mga patches ng mga greens sa Tawi-Tawi. Naku, 1/3 na lang ang green doon. Lahat puro brown na. At balikan natin yung dinagat, yung Sinosteel Philippines HY Mining Corporation. Ang violation nito, ito matindi. Siltation of coastal waters, indiscriminate mining operations, damages to watershed. Sa dinagat pa rin, yung Oriental Synergy Mining Corporation, ganun pa rin, parehong violations. Sa dinagat na naman, anak ng pating kayo, Welex Mining Corporation, environmental violations, siltation of coastal waters, indiscriminate mining operations, damages to watershed. Dapat hindi to damages to watershed, destruction of watershed dapat. Lahat yan, mga kaibigan, foreclosure. 21 yan. Dapat tignan din ni Manay Gina yung operations ng TVI dyan sa Zamboanga del Sur. Galing tong TVI dyan sa Zamboanga del Norte, sa Siocon. Iniwan nila, halos kalbo na yung bundok. Ngayon, lumipat sila sa Balabag. Dyan yan sa bayan ng Buog o Bayog. Zamboanga del Sur ba yan? Buog o Bayog? Del Sur. Del Sur. Sa Del Sur. Yung mga ating mga subanon dyan, dumulog lamang kayo dito sa Radyo Mindanao. The best. Kung meron kayong reklamo sa TVIRD. At idudulog natin to kay Manay Gina Lopez. Hindi papayag si Manay ng ganyan. Yung mga binanggit natin, mga kaibigan, foreclosure yun. At ito naman ngayon, ito yung mga sususpindihin. Sa Region 2, itong Oceana Gold Philippines Incorporated, nasa bayan ng Kasibu sa Nueva Vizcaya. Grabe yung litrato. Talagang hinukay nila yung bundok, mga kaibigan. Paikot hanggang sa bumaba sila para kayong nasa Baguio nito, dumaraan. Grabe. Mining impact on agricultural lands. Ito yung environmental violations. Tapos yung sa Benguet naman, sa bayan ng Mangkayan, yung Lepanto Consolidated Mining Company. Ang issue naman ito, mine tailings spill, abandoned tail ponds. Tapos sa bayan naman ng Nara at Española, sa magandang lalawigan ng Palawan. Pinasok naman tong City Nickel Mines and Development Corporation. Ang kanilang violation, siltation of farmlands. Mahigit sa halos 200 mga magsasaka at mangingisda ang apektado. Bakit naman inaalaw niyang minihan dyan sa Palawan? Yan ang ating last bastion ng kagubatan.
Last bastion ng environmental advocate to, mga kaibigan, mga environmentalist. Ito ang paraiso. Dapat bawiin lahat ng DNR ang mining permits dyan sa Palawan. Napakaganda ng Palawan. Sa bayan ng Quezon, sa Palawan pa rin, itong Berong Nickel Corporation, sususpindihin din. Siltation of coastal waters, yan ang kanilang violations. Halos 100 mga magsasaka apektado. At sa Bulacan naman, yung Or Asia Mining Corporation o Development Corporation sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Mahigit 1,000 apektado mga pamilya dahil sa siltation ng mga ilog at indiscriminate mining operation. For suspension yan, mga kaibigan. Dapat talagang tignan to ng DENR. Mahirap payagan yung ganito. Gusto natin asikasuhin ni Manay Gina yung itong ating nirereklamo ng ating mga kababayan sa Tawi-Tawi, yung sa Tumbagaan Island at sa Languyan. Yan ay marami tayo natatanggap ng mga sumbong. Kaya dapat mabigyan ng asikaso to. Subukan natin pag may time tayo next week, tawagan natin si DENR ARMM Secretary upang malaman kung ano ang ginagawa ng DENR. Tuloy-tuloy pa ba ang minahan doon, di ba? Ayun ang mga tanong Kailangan malaman natin yan. Di ba? Hindi natin itatantanan to. Parang si Mike Enriquez. Hindi namin kayong tatantanan. Marami tayong sumbong na natatanggap mula dyan sa Tawi-Tawi. At napakadami talaga. At hindi lamang sa issue ng mining o ng nickel mining, kundi maging sa iba pa. Iba pang mga issue. Maraming sumbong mula sa mga sweldo ng mga guro, mula sa mga syabong nagkalat, sa talamak na bentahan ng shabu, ang illegal na droga. Ito, sumbong sa atin. Dito po sa Bonggao, sa Tawi-Tawi, nananatili pa rin pong isa sa mga malaking problema ang illegal na droga dahil hanggang ngayon po, di pa rin nauhuli ng mga pulis, ang mga pushers. Lalo na po dito sa Badjao Village. Sa Salamat, sa Barangay Poblasyon, sa Lamyon, sa Barangay Tongsina. Tulungan niyo po kami para maging drug-free ang aming lalawigan. Yan mga sumbong sa atin yan, mga kaibigan. Meron pang nagsumbong sa atin, please help us. Di pa po dumarating sa amin dito sa DepEd Tawi-Tawi ang sweldo namin for January. At mukhang delay na naman. 23rd of the month po, wala pa rin hanggang ngayon. Wala pang pumapasok na sweldo sa aming mga guro. Tulungan po ninyo kami, DepEd Tawi-Tawi, concerned teachers. Tapos meron pang text. Isa po akong beneficiaryo ng 4-piece ng Department of Social Welfare and Development dito sa Barangay Tongsina, sa Bonggao, sa Tawi-Tawi. Dito po sa amin, 5 buwan na po kami ngayong hindi nakakatanggap ng allowance mula sa 4-piece program ng gobyerno. Tulungan po ninyo kami. Bakit? Bakit? Imagine, 5 buwan. Baka naman nabubulsa. Anong kung sino-sino yung mga allowance, yung mga 4-piece na tulong ng ating pamahalaan. Diyan sa Tawi-Tawi. Hindi pa pwedeng ganyan. Meron pa ritong nag-text. Send mo in dua, ini pa 15 katao, abang ikaw unli palabihi pa. Allahumma ini subikamin asabi jahannam wa azabil kabri wa min fitnatil mahiya wa mamati wa min syari fitnatil masyihid dajjal.
Allahumma ini azubika minal masami wal magaram. Magtoy pasahon pasal dupuas daing hadlaw Jumaat datungan kaw karayawan. Sampay mga tao masuok pa. Pangatayan mo inshallah. Ayan. Maraming salamat dun sa nagpapadala sa amin ng mga ganitong mensahe. Alam nyo, ito ay napakahalaga sa amin. Ito pa, meron pa tayo natanggap na sumbong. Dito po, bakit po maraming mga unlicensed nurse graduates ang hinire ng Department of Health sa ARM. Pero contractual workers po lahat under sa NDP program. Ano ba itong NDP program? Ng gobyerno. Simply because may mga connection sila sa loob ng Department of Health. Unfair naman po sa mga registered nurses na nagsiserve ng walang compensation sa mga hospitals and health centers. Ang daming problema pala sa Bungaw. Grabe. Meron pang pumasok na text natin. Galing naman sa Hulo, Sulu. Pakalakas talaga natin dyan. Sabi niya, dito sa Hulo, Sulu, isang tricycle na may plate number 1410 ang nag-overcharge sa mga pasahero. Ang regular na patahe dito from downtown to the barangay ay 20 pesos lamang. Pero ang ginagawa niyang singil ay 30 pesos. Minsan, mas mataas pa. Ay, nako, alam nyo, dyan sa Hulo, wala non-existent ang LTO dyan. Walang LTO dyan, walang LTFRB dyan. Meron pang nag-text, mula na naman sa Bungaw. Basahin muna natin ito, pasensya na ka mga kaibigan, para mabigyan daan itong mga text natin mula sa Tawi-Tawi at sa Sulu. Sabi pa ng texter, ang liit-liit ang Bungaw. Ay, nakikinig daw sila sa atin. Nag-follow up text. Nakikinig po kami. Marami po kaming nakikinig ngayon dito. Sa inyong programa Radyo Mindanao. Maraming salamat po at napakaganda ng inyong programa. Wow. God bless. At kami ay araw-araw na nakikinig. Sabi pa ng isang texter, ang liit-liit ang Bungaw. Lalo na ang barangay Lagasan, pero talamak at nananatili pa rin ngayon ang mga drug pushers at drug users dyan sa barangay Lagasan. At meron pang nagaganap na mga holdapan at bugbog. Pinagnanakawan na, binubugbog pa. Ano ba nang ginagawa ng pulis natin yan sa sa Bungaw? Ang dami-daming problema sa Bungaw. Droga, hold up, bugbog. Ano pa ba? Ito pa, meron pang isang walang sahod. Walang sahod Meron pang isa po akong teacher. Mabuti pa itong mga taga-Bungaw, puro Tagalog ang pinapadala sa atin. Isa po akong teacher na nakatira dito sa Salamat, Barangay Poblasyon, Bungaw. Ang isang anak ko pong lalaki ay nalulung sa droga. At ang isa sa mga naka-impluwensya sa kanya ay ang lagi nilang pagpunta sa mga kaibigan dyan sa isang boarding house. Marami pong pumapasok ng mga estudyante dyan sa boarding house na yan. Hindi namin alam kung ano ang kanilang ginagawa. Meron siyang binigay na pangalan dito, yung may-ari ng dati raw pag may-ari ng isang lalaki. Ang pangalan nito ay parang pangalang Kristiyano. So, tignan natin kung anong ginagawa ng mga pulis yan. Dapat asikasuhin ninyo lahat ng mga reklamo. Di ba, brother? Oo, tinuod na, mga kaigsunan. Dagan na naminaw na ito diyan sa luog tawi-tawi. No? Mga problema nila nga bigi text diri semua mga kaigsunan. O dagang salamat. Salam doa ka na katatado na lupaso. Givan de tawi-tawi yan. Now, magmatod pa sa uban nga mas maayo pa daw nga wala sila mga member sa ARM kay sa national ng government na lang daw kay up to date pang ilang sahod. Mao nang kadaghanan nga reklamo sa mga magtutudlo na ito nga ma-delayed
ang ilang sahod, ilang sweldo kay lagi membro sila sa ang ilang sa ARMM. Now kaniadto yun siya nga wala pa na membro sa ARMM ang atong sahod kani up to date. Kapag tapusan kinsiras na aday sahod na mo sila membro sa ARMM na pastilan na delete naman hinon, delete mga project. Now mauna nga usahay kita dito man tag eskwela sa Tawi-Tawi sa una sa Bungaw no nag-graduate ko high school ya 1978 unya wala pay dalan 1974 wala pay dalan diha ang usa ra ka dalan usa ra ka truck diha katong truck ni Jose na ay itong inchik bitaw diha unya murag wala pa man to na bagay na mga gulo-gulo dito sa una pero manageable ba unya karon mga kaigsunan ng problema diha sa Sulu ay diyan sa Tawi diha sa Bungaw na ay kanang proliferation of kaning gamit ng mga droga ba katong nabanggit ni Sir Al ganina itong mga barangay kay kasayod ko ato ilabi na diha sa tong Sina sa mua pa ng tawag na diha sa una Duhol Sina now sinama man tong Sina na mo gikan ka diri sa Bungaw tumpian Pantalan malangoy ra gud na dito speaker dito sa tong Sina unya sobra po daw ang mga droga diha sa Lamyon nabanggit tong dito sa Lamyon guys nagkablako-lakaw naman na diha unya diha pa jud sa poblasyon ay pastilan na murag sa may ginabuhat sa mga otoridad diha daon sa man ang atong mga kapulisan diha sa Bungaw Tawi-Tawi kay kana laging dawitan kanang Bungaw sa una wala pa na sa balay ngayo karon daghan na kayog mga lumulupyo diha gwapo na kay lang kapitolyo diha mga kaigsunan apan lagi gumikan aning usahay nga tingali murag ngatong mga otoridad diha murag wala pud sila naglantaw sa kaugmaon sa mga kabataan wala sila nagunahuna nga matud pa ni nakalimut tingali sila nga katong moto-moto bitaw matud pa sa kabataan karon nga moto-moto daw ni Jose Rizal ang kabataan ay pag-asa ng bayan wala sila nagunahuna adto ba now panawagan po nato sa atong mga lider diha sa Bungaw Tawi-Tawi nga unta ila untang dili pasagdan ang kaugmaon sa mga kabataan diha mon giskwela ilang mga anak diha nagiskwela ilang mga parente unya og pasagdan na nila ang ilang mga anak inaon ang mga parente noon nila ang maangil niya ng mga butang wala sila nagpakabana gipasagdan lang nila unsay mahitabo diha sa Bungaw Tawi-Tawi di ba so mo na pasalamat sa Ginoo mga igsoon natin presidente nga kining mo sikop o nagpakabana ato siya nga agi-kontrol ang tanan yan ang corruption ilabi-labi na ganing mining bitaw ay pastilan naaray panahon nga malumpag ng diha sa Tawi-Tawi no unta makuha na nila diha mahunong na ng mga ang pag-mining diha sa Tawi-Tawi kay nakita lang bulitrato diri nang lugar ng tumbagaan ay pastilan diha sa Tawi-Tawi diya sa dula ng languyan mga kaigsunan pastilan mo ng kalbo na jud 1/3 na lang ang na ay kahoy unya ang pikas wala na kalbo na jud unya dahil kadugayan mahugno gani na kay kaluton man nila unya kaluton nila ng yuta mangita lagi kutang nickel unya ganing yuta dalon dito sa China barko tunilada ng yuta dalon dito sa China dito ang proseso unya katong yuta nga mahabilin asa man to paingon di ba so dalon na nila dito sa China hala wa na tayo yuta diri mo kaigsunan hantod mahimo na tang dagat diri so mo na pasalamat gyapon ta sa atong DNR ang hepe sa DNR mga kaigsunan si Secretary Gina Lopez nga siya usa ka environmentalist nga ang iyang tunong para jud sa katawhan unsaon na lang na og pananglit ang atong kayuta ang atong mga mineral diri ang atong mga natural resources diri mawala na sani kining wa na ganay kita tagdagang mga kahoy dia bang mga walang pakundangan pong mutol mga kahoy mutol mga bakawan pastilan dito ganin semua nga nadispaya walay unong walay hundang ng pagputulan ng bakawan himuon nila kanabitong karbon
Na Coal. tulo, ha? Coal. Oo, kang ng coal. Unya, aso na dito bitaw sa Lumaraw, kita ang sa Lumaraw, no? Aso nakapalit ang taong ko dito, ako gipapalit kay na daw tag-iya, wa sila kay balo nga ako di ito ang tag-iya na ng yuta. Di ba? Alright. Brother, wala na tayong oras. Naubos yung oras natin sa DNR. Pero, marami pa naman tayong dapat itakel. Maganda yung chismis natin. Ito, usapan natin. may mga ano na naman, may mga chismis na naman. Kinakalabutan ako nun sa mga... Mukhang umaatake na naman tong si Dragon Lady. Mukhang meron na naman daw dilalabing mga gamot. Pag hindi raw, ano ba naman to si Dragon Lady? Sino ba yan? Ang yaman-yaman mo na, Dragon Lady. Napakakurako to. Napakaswapa. Ay, mga kaigsunan. Wala na doon tayo panahon. Naghabangunta tayo mga chismis-dismiss diri nga ibalo nato sa atong mga katauhan. Muna interesting ba? Matod ba sa English? Interesado kayo. Pero wala naman itong panahon sa sunod na po nga adlaw mag-story-story gihapon ta diri og daghan ta matulon-an diri. Kailan gihapon si Abdel Disa, maayong hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat sa iyo, brother. At sa isang linggo na naman tayong magsasama niyan dahil bukas, mga kaibigan, labada kami. Ang daming lalabahan damit bukas, araw ng Sabado. At pagdating naman ng linggo, linis ng bahay, naku po, walang katapusan. Talagang ganyan ang buhay. Pero mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Sa Tawi-Tawi, sa Sulu, sa Basilan, sa Zamboanga Sibugay, sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga del Norte, sa Central Mindanao at sa iba pang bahagi ng ating rehiyon. Maraming salamat sa inyong tiwala. Dito lamang sa Radyo Mindanao, the best. Hanggang sa susunod na linggo, mga kabigan, ito pa rin ang inyong abang lingkod. Nagbibigay sa inyo ng chismis at kung ano-ano pa mga opinyon. Alas 5, nagsasabing I love you. Mama, chup-chup, take care.